Positively Universe, this is Dr. Gigi Songa from My Change Project. Alright, so bago tayo tuluyang magpahinga, bago tayo mag-good night, naisip ko lang kasi ito, ayoko na siyang itulog at baka malimutan natin bukas kasi napakaganda ng topic. Ito yung how to become extraordinary. Yeah. So, paano ba tayo magiging extraordinary? Huwag tayo maging ordinary person because an ordinary person will have an ordinary life. Tandaan po natin yan, ha? Pag ordinaryo ka lang, ordinaryo lang yung buhay mo. At siyempre, pag ordinaryo lang yung buhay mo, sakto lang. Di ba? I mean, sakto lang lahat. Sakto lang na nakasurvive ka everyday. Sakto lang ang saya mo. Sakto lang ang mga napupuntahan mong lugar. Sakto lang yung nakakain mo. So, sakto-sakto lang. Di ba? So, ayaw natin ng ganong buhay. Ayaw natin ng ordinary life. Okay? So, ang kaya sinasuggest natin, become an extraordinary person. Alright? Be an extraordinary. Di ba yung mga extraordinary na nakikita natin, mga character na, you know, mga superhero, nakakalipad, nakapag-magic, di ba? So, pero hindi naman tayo magpa-magic, di naman tayo lilipad. Pero, magiging extraordinary tayo sa paningin ng mga tao. Sa community na kinabibilangan mo, okay, become an extraordinary. Okay? Sa company na kinabibilangan mo, dapat extraordinary ka. Kung ikaw estudyante, dapat extraordinary ka din. Okay? So, in other words, gawin mo siyang desire. Gawin mong intention na target mo. Ngayong 2019, pwede ka pang humabol na sabi mo sa sarili mo, I want to become extraordinary. So, hindi pwedeng ordinary lang ako. Okay? So, paano ba mangyayari? So, meron tayong 4 na paraan para ka maging extraordinary. Okay? Pero bago yan, announcement natin, this March 9, nasa ano po tayo? Santa Ana, Manila, Las Piñas. Okay, so, kung gusto niyo po magpa-coach o magpa-vlog ng business, nandiyan kayo sa Manila, message niyo ako 0939-525-4311 para madaanan ko na po kayo. Okay? And ang coaching natin, so, pwede pong online and personal. And sa mga gusto akong makita po ng personal, nasa Robinsons, Pampanga tayo every Wednesday, Saturday, and Sunday afternoon. Basta wala po tayong luwas ng Manila. Okay? Alright, so, 4 na bagay na o paraan para ka maging extraordinary. Ulitin ko, dapat hindi ka na ordinary. Alright? Be an extraordinary so that you'll have an extraordinary results and an extraordinary life. Okay. Number 1, you need to use your extraordinary skills. So, kasi gusto mong maging extraordinary, dapat yung extraordinary skills mo, gamitin mo. Di ba? Si Spider-Man, extraordinary, di ba? Kaya niya kasing gumapang-gapang sa mga wall, di ba? So, si Captain Barbell is extraordinary kasi skill niya is kahit nakatang-isip lang yan. So, nakakabuhat siya mabibigat. So, ibig sabihin, para maging lumayo tayo, malis tayo sa mundo ng pagiging ordinary, dapat yung skill mo extraordinary. Okay? Let me define extraordinary kasi, nung dito lang January, nag-talk po ako sa mga estudyante namin graduating sa Baguio City, that's career mapping. Sabi ko sa kanila, use your extraordinary skill. And I define extraordinary skill as yung may skill na hindi na-expect sa'yo. For example, accountancy, di ba? Tapos nag-edit ka ng video, extraordinary skill kasi it's not expected from you. Di ba? So, that's my own definition. For example, ako po, I'm a principal and I'm a vlogger. It's an extraordinary, hindi siya ordinary ginagawa ng isang principal o isang teacher na mag-vlog. Di ba? Mag-coach. Alright? So, but I'm doing that. So, I use ordinary skill. Okay? So, question ko sa iyo ngayon, ano yung skill or extraordinary skill na meron ka na hindi mo pa ginagawa? You have to use that extraordinary skill para maging extraordinary ka. Ito yung may skill na hindi nagagawa ng normal ng mga kaklase kung estudyante ka. Ito rin yung skill na hindi nagagawa ng mga office mate mo. Di ba? Na ikaw lang nakakagawa. Hindi ko alam, sabi nung meeting ko one time, kung ilang kami sa Pilipinas na principal na vlogger. I don't know kung meron akong kagaya. Okay? But I'm using this extraordinary skill so that I become an extraordinary person. Right? Second, pwede mong gawin para ka maging extraordinary is surround yourself with extraordinary people. Kasi kung ordinary lang kausap mo araw-araw, ang thinking mo nagiging ordinary. Dapat nag-expand siya, pero hindi eh. Kasi nga, nasanay ka na sa eto lang yung topic, di ba? Eto yung pinag-usapan, chismis lang, negative thoughts, mga palabas lang sa movie, mga artista. So, yan ang pinag-usapan ng ordinary people. Okay? So,
punta ka ngayon sa extraordinary people. Because sa extraordinary people, ibang pinag-uusapan, investment, business, mga lifestyle na kakaiba, di ba? Mga sasakyang iba, di ba? So, parang kanina, I was talking to one of my friends. Sabi ko, plan ko in 2 years, bibili ako ng BMW. Yan. So, I want to experience it. Di ba? So, nasasabi ko yun, hindi doon sa mga ordinaryong tao lang because they can't get me. Okay? So, punta tayo doon sa mga extraordinary people. Para pati dreams mo rin, nasi-share mo na extraordinary. Kasi kausap ko kanina, may business din po siya. Okay? Nasa pag-usapan namin, ano ba dapat ang sakyan, Mercedes ba, o kaya may BMW. Di ba? So, surround yourself with extraordinary people. Para noon, yung mga ginagawa nila extraordinary, na-imbibe mo rin, kahit hindi mo gayahin, at least similar. Okay? Nakaka-develop ka rin ng extraordinary thing na ginagawa nila. Kung nag-i-invest sila, mag-i-invest ka na rin. Extraordinary, di ba? Sa lugar mo, walang nag-i-invest. Pag nag-invest ka, extraordinary yan. Kung empleyado ka, okay, nagkaroon ka ng negosyo, extraordinary. Di ba? At few people are doing that. Okay? So, humanap ka ng mga tao na ganyan ang kanilang mentality. Extraordinary. Pag tinignan mo sila, wow, meron sila sasakyan, may negosyo sila, may investment, may real estate property. They can travel. Diba? Huwag tayong makakampante sa mga kaibigan natin na puro ordinary. Isang araw, ordinary ka na lang din. Gusto mo ba yun? Diba? Matapos ang lifetime mo na isang ordinary people, kung ikaw OFW, pwede kang maging extraordinary. Bakit? Abang nandiyan ka, nag-i-invest ka, extraordinary. Kasi yung ordinary empleyado, nagbabayad lang ng utang, nagpapaaral lang ng anak, walang ibang nangyayari, yun lang. Pero that's good, at least nakapagpaaral ka ng anak. Pero extraordinary, nagawa niya lahat yan, and at the same time, nakapag-invest siya at nakaipon ng pangnegosyo. Extraordinary. Surround yourself with that so that you will be motivated, so that you will have the same dream na magkaroon ka ng extraordinary productivity, extraordinary asset or things na gusto mong gawin. Alright? And third, okay, na para ka maging extraordinary, third na dapat mong gawin is launch an extraordinary business. Extraordinary business. Yung business na hindi pa nila naisip. Diba? Yung ordinary people, let me give example. Sa mga na-vlog ko po, ang ordinary people, okay, may sari-sari store siya. Sari-sari lang tinda niya. Pero ang extraordinary person na may sari-sari store, nagtitinda siya ng iba't iba. Kaya nga nakatagpo ako ng 13-in-1 eh. Extraordinary business. Kahit sabihin mong sari-sari store lang yan, extraordinary sari-sari store. Diba? So, think of something na hindi pa naiisip ng kapitbahay mo. Think of something na hindi pa naiisip, hindi pa nakikita sa YouTube, sa Facebook. Diba? But it can happen. It can happen. Okay? Anong negosyo yun? Anong negosyo yung papatok na extraordinary? Like Tesla, diba? Like, when, nung nagkaroon tayo ng Facebook, extraordinary ang Facebook. Thank you, Zuckerberg, di ba? So, think of something na extraordinary na business na ibang tipong pag binanggit mo sa kaibigan mo, matatawa siya. Let them laugh, okay? That ikaw tuloy ka lang. Yung ba, ibebenta mo yan? Sino bibili niyan, di ba? Extraordinary. Bebenta mo yan? Anong gagawin niyan? How does it work? Di ba? It's an extraordinary. Just launch it. Just go for it. For yung simula, pagtatawanan ka nila eh. Di ba? Pero sa dulo, ikaw naman yung tatawa. Hindi, ibig sabihin, you were able to launch an extraordinary business. Kasi kung ordinary business lang yan, lahat kayo nag-go online, parang wala masyadong impact, di ba? Ibahin mo yung online mo. Di ba? Ibahin mo siya. Yung online, free delivery na, tapos i-assemble mo pa. Extraordinary. May gumagawa na yan. O ibahin mo pa. Di ba? Alright? So, number 4. Okay? How to become an extraordinary? Have an extraordinary dreams. Huwag kang mangarap ng ordinary lang. Yung ordinary ganito, yung nagtatrabaho ka, then magre-retire ka, bibili ka ng bahay, ng kotse, ordinary. Diba? Pero pag yung extraordinary, yung kakaiba, yung magre-retire ka at 30, extraordinary. Yung at 20, gusto mo, at 30, makapag-travel ka na in different parts of the world, extraordinary dreams. You launch that extraordinary dream. Okay? Ako, ang dami ko pang dreams na extraordinary. Hindi mo isipin, papangarapin ko to, pero gagawin ko siya. Diba? Extraordinary dreams. So, marami pa akong gustong gawin. Marami pa akong gustong i-launch. Okay? People think na parang imposible. Hindi ako na-imposiblihan. The more na naging extraordinary dream ko, the more na na-inspire ako. Diba?
naging vlogger nga ako eh. Di ba? Ng opposite of what I'm doing. Nag-coach, coach na hindi, marami pa tayong launch, mga delivers. Hindi nyo akalain na mangyayari. Okay? So yan yung mga bagay na kung saan pwede ka maging extraordinary. Itigil na natin yung mga ordinary routine, di ba? Ordinary dreams, ordinary people na kaharap mo, ordinary job, ordinary skill na ginagamit natin. So, simulan mo maging extraordinary by doing extraordinary, use your extraordinary skills. The more na extreme yung skill mo, na hindi siya normal, just go for it. Kaya sabi ko sa mga teachers namin, yung mga estudyante nyo minsan, kung ano pinagsasabi, di ba, sinasagot. From nowhere, nasagot niya yun. May extraordinary thinking yan. Sometime, it will, sa tagal lang po, baka mag-lead to extraordinary invention yan. Extraordinary business, extraordinary thing na mapapainabangan din ng mankind. Di ba? Okay? So, di ba? Ang daming tao yung Wright brothers nga, ang naka-invento nga ng airplane, pinagtawanan lang yan, di ba? Lilipad tayo, kaya natin lumipad. Extraordinary dream, pero it happened. Di ba? So, ang dami nating na-enjoy ngayon, extraordinary, cellphone. Makapag-text tayo, makikita mo ako face-to-face, messenger, extraordinary, but it happened. Di ba? Alright, so, pwede tayo maging extraordinary. Kahit OFW ka, ordinary mamamayan ka, ordinary negosyo meron ka, gawin mo extraordinary ang kilos mo, ang isip mo, and one day, makikita mo na lang, wow, I'm extraordinary. Ibig sabihin po nun, angat ka sa ibang ordinaryong tao. Alright? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, OFW, kahit dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go.